Kumusta, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat, magandang umaga po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So bago natin umpisahan po ang ating kwentuhan patungkol po sa pinaka mainam na oras sa pag-spray po ng insecticide para po sa uod, kasi maraming nagtatanong sa atin mga ka-farmers, no? Kasi pag nag-spray po sila, hindi daw makontrol nila. So ang tanong, ano po ang pinakamainam na oras sa pag-spray ng uod? At alamin po natin mga ka-farmers ang mga klaseng uod, kasi merong mga uod ng mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, na hindi kayang kontrolin sa lahat ng mga klaseng insecticide. So may mga uod na itong insecticide na to pwede sa mga ganyang klaseng uod. So may insecticide na para sa uod, pero hindi lahat na uod ang kayang i-control. So sa ating kwentuhan ngayon mga ka-farmers, samahan niyo ako at para malaman natin. Okay, so tapos ang pinakamainam na oras sa pag control natin sa kanila. Okay, so ngayon mga ka-farmers, mga ka-viewers, bago natin umpisahan, no, ang ating kwentuhan patungkol po sa oras o sa patungkol po sa oras sa tamang panahon sa pagkontrol po sa mga uod, at saka sa paggamit po ng mga insecticide na para sa klaseng uod mga ka-farmers, ay unang-una mag-shout out muna tayo, no, sa mga new subscriber natin, mga OFW, no, sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo, at saka sa mga bagong viewers natin. Kung nahilig ka sa ganitong usapin about farming, hingin naman po ako sa inyo ng isang favor, wag naman yung kalimutan, no, mag-like, share at saka mag-subscribe. So kung may mga request video man kayo, pwede nyo i-type sa ating chat box session para magawa natin, no, ng video. Okay, so sa mga sulit natin na mga subscriber na matagal na, no, 1 taon na o 2 taon na nakasubscribe at nakasubaybay sa atin, sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta, maraming salamat po. So hindi tayo dumating sa ganito mga panahon ngayon kung wala kayo. So dahil sa inyong palaging pagsuporta at pagsubaybay sa atin, ayan, nanatili pa rin tayong nagbahagi ng kunting kaalaman, no. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, pasensya na po sa inyo, no. Hindi ako po expert, no, sa mga synthetic na mga insecticide, synthetic na mga fungicide, synthetic na mga foliar, pati sa mga synthetic na mga fertilizer o sa mga organic insecticide, okay, organic fungicide o mga foliar na mga biostimulant. So may kunti lang po akong kalaman na aking natutunan at palagi ko pong ginagawa. So sa gawing yun mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kaya ako maging ganito at saka may nararating na dahil siguro sa kunti kong kalaman. So yun po ang nagpapabago sa akin. So yun po ang pwede kong i-share at ibahagi sa inyo, yung natutunan kong mga ideya at paraan po, no, sa pagkontrol ng mga fungus gamit ang mga fungicide, sa pagkontrol po ng mga pesting insekto. Kasi alam natin mga ka-farmers na maraming insekto, no, marami ding klaseng uod. So sa research mga ka-farmers na ating nakita at nabasa, more than 420 kaklaseng uod. Okay, so sa dami ng uod mga ka-farmers, hindi lahat na klaseng uod, no, ang kayang i-control sa mga insecticide na ating ginagamit. So may mga uod na hindi siya kayang patayin. So ngayon sa ating kwentuhan mga ka-farmers, malaman natin kung anong klaseng uod at kailan po ang anong oras na pwede natin silang i-control. Okay, so yun lang po ng mga ka-farmers. So ulitin ko sa inyong lahat from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa lahat na mahilig sa ganitong usapin about farming, kung nagustuhan nyo ang aking mga video, paki-share na lang po. So yun lang po ang aking hihingiing tulong galing po sa inyo. Okay, habang pinapanood nyo ang ating video, sana po mga ka-farmers, magpapasensyahan niyo ako kasi bulol akong magsalita ng Tagalog. So may mga pagbigkas ko parang hirap ako. So pasensya na po ha. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayon hindi na natin papatagalin pa. Ang uod mga ka-farmers, halimbawa sa talong, sa ampalaya.
So, yung talong at ampalaya mga ka-farmers, prone po siya sa tinatawag natong uod na harabas at saka fall armyworm. Okay. Alam niyo mga ka-farmers, ang uod na harabas, ang uod na fall armyworm ay mga klasing uod na hirap i-control, di ba? May mga uod, halimbawa sa ampalaya, yung mga kulay green. Okay? So ang mga kulay green, madali lang natin sila i-control gamit ang mga saksis, no? Okay? So madali lang siya natin i-control gamit ang mga match, no? Yung mga ganyang insecticide. Pero alamin natin mga ka-farmers na sa mga insecticide na ating nabanggit ngayon, hindi lahat na klaseng uod ang makontrol. So sa mga lambda cyhalothrin, yung mga uod na mga kulay green, yung mga maliit sa ampalaya na makikita natin, at saka sa mga na umaatake sa dahon sa kamatis, pwede sa mga lambda cyhalothrin na mga AI ng mga insecticide kahit anong uri, basta lambda cyhalothrin, kaya din silang i-control. Pero ang harabas mga ka-farmers at saka si fall armyworm ay hindi din nila kayang i-control. So sa ating kwentuhan ngayon mga ka-farmers, malaman natin kung anong insecticide ang pinakamainam na wala ang pinipiling klaseng uod. Okay? So una mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Si Yeval mga ka-farmers, isang insecticide na napakagaling pong mag-control sa lahat ng uri ng mga uod. So sa madaling salita, walang except no sa uod. Lahat na klase pwedeng i-control. So ano po ang pinakamainang panahon sa paggamit po niya? So alam niyo mga ka-farmers, pag halimbawa ay problema natin sa taniman natin ng talong, sa taniman natin ng ampalaya, at iba pang mga pananim, ang uod na harabas, ang uod na fall armyworm, share ko lang po sa inyo, ang pinakamainam na panahon ay sa hapon or sa gabi. Halimbawa, pwede kang mag-spray mga 5:30 to 6 or pataas pa no, mga 7 kasi madilim na. Kasi mga ka-farmers, alam niyo, ang uod na fall armyworm ay ang pinagpugaran niya yung mga puno ng talong ninyo o sa lupa, yung mga lupa na hindi masyadong maganda ang pagkapulverize, mabagal, malaki ang mga tipak ng mga lupa sa puno. So doon sila naka lublob or ginawa nilang pugaran ang mga puno. Tapos umakyat sila pag oras ng gabi. Umakyat sila, gumagapang sa puno hanggang kakainin nila ang mga dahon. Si harabas naman mga ka-farmers, kahit mga bandang mga alas 7, alas 10, kumakain pa din sila sa dahon. Lalo na pag ang dahon ng talong nyo ay nakatupi, medyo hindi sila mailitan. Kakain din sila mga ka-farmers simula sa umaga buong maghapon. So hindi na tayo hirap sa pagkontrol nila kasi lumabas kasi sila kahit anong oras. Pero si fall armyworm ay nakaluklok o nakatago sa mga lupa. So lumabas lang sila pag gabi na. So ang pinakamainam na oras na i-control natin sila yung gabi kasi magsilabasan sila parang kumain. Tapos yung may mga pakpak. Ano po yung may mga pakpak tulad ng mga larva, no? Yung mga butterfly na mga maliit kulay brown, yung tinatawag nating larva. Pag mag-itlog sila, uod din ang kalabasan. So nakatulog din sila mga ka-farmers. Ang uod lumabas, tapos yung mga tinatawag nating larva ay madali natin silang i-control kasi kapag sa araw sobra nilang maliksi or malikot mga ka-farmers dahil kita nila kung saan sila pupunta. Pero sa gabi mga ka-farmers, wala na po silang takas. Kaya nga, share ko lang sa inyo, kung problema mo ang larva na nagdadala ng itlog para pag mapisa ay uod, pag problema mo ang fall armyworm or harabas, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers, mas maganda mag-spray sa hapon, okay, or papuntang gabi. So yun lang po no ang technique ko para hindi ako mahirapan sa pagkontrol nila. So sa dosage ng sabihin kong 8 to 12 sa ating ginagamit na Yeval, kaya na po silang i-control mga ka-farmers, no? Okay, so ngayon kung wala tayong mabibili na Yeval, ano ang ipagpalit natin? Si Exalt mga ka-farmers, ganun pa din. Ang dosage ng Exalt mga ka-farmers, pwede tayo gumamit ng 8, no? Pwede din 10. So yung 10 pinaka-maximum na niya, pwede din 5, no? Si Exalt. So yung mga nabanggit natin mga ka-farmers na mga insecticide, may mga kamahalan naman po siya, pero napaka-epektibo po pagdating sa usapang uod.
So, hindi na tayo mahirapan. So, once na naka-spray tayo ng Yebal, sa susunod mga ka-farmers, pwede Exalt, no? Bago ang Yebal. Pwede isang tira mo lang ng Yebal, tapos Exalt mga ka-farmers, 100% malinis na. Kung meron mang naka-escape, kunti na lang yung hindi nakalabas sa lungga. So, yun po no mga ka-farmers, ang pinakamainam na panahon o oras sa pag-spray o pag-control po ng mga uod na harabas at saka uod na fall armyworm. So, pangatlong insecticide mga ka-farmers, tatlo lang ang ating bibigyasin din yung Brofia. Okay? So, si Brofia, okay, walang pinagkaiba sa mga unang dalabanggit nating dalawang insecticide. So, napakagaling po niya mga ka-farmers mag-control kahit anong oring uod. So, ang uod na kayang i-control nila kahit man mapaloob, no? Nasa loob ng bunga, halimbawa sa yung mga short borer, klase din sila ng uod na ang target nila yung mga talbos at saka bunga. So kahit nakapasok na sila, basta alam na po natin mga ka-farmers ang tamang paggamit, ang tamang pag-apply o ang tamang panahon, matsipuhan natin sila mga ka-farmers ng husto, hindi tayo mahirapan. Pag halimbawa kayo ay natatamaan na ang tanim nyo at hirap na kayo mga ka-farmers, may solusyon pa rin tayo, parang madali lang po natin silang i-control. Halimbawa, ang uod katulad ng fruit shot borer ay pumapasok na sa mga bunga, pumapasok na sa mga talbos, tapos nangingitlog na at napakadami na halos lahat ng mga puno ay may tama na. So ang pinaka-the best nga paraan mga ka-farmers no sa pag-control o pagsugpo nila, lahat ng mga talbos ninyo ng talong na may tama. Share ko lang po sa inyo. Mga ka-farmers, mga ka-viewers, kailangan ninyong putulin. Halimbawa, ito ang talbos, may butas din ibaba nyo ng kunti. Pag nakita niyo may tama pa, babaan pa ng kunti. So, putulin natin gamit ang gunting. Okay? Tapos mga ka-farmers, huwag nating hayaan ilaglag sa baba. Kasi, once na mapansin nila mga ka-farmers na halimbawa ang uod nasa talbos or sa bunga, tapos ang bunga na tinanggal mo, iniwan mo lang sa gitna, wag, kasi lalabas sila, gumagapang maninira uli. So ang gagawin natin mga ka-farmers, pag halimbawa ay may mga tauhan ka kasi ang taniman mo ng talong ay kalahating hektarya or isa bang hektarya, or ikaw lang ba mag-isa, ang tanim mo ay nasa mga 1,000 lang o 1,500 ka puno. So magdala ka ng timba, sako, tapos ilagay mo siya. So ang ginagawa sa aking mga tauhan, inay ipapapatapon yung drum mga ka-farmers ay nilagyan nila ng tubig, tapos may insecticide na ang lason ay mga Proclaim or mga Gold or Prebaton. So kahit anong uri mga ka-farmers, tapos naglagay sila doon, overdose na. Halimbawa kung Prebaton ay nasa mga ano lang ang ilalagay, kung kalahating drum pwede lang lagyan ng mga 120 halimbawa lang So, yun ang kanilang ilalagay. Tapos, ang mga talbos, doon nila lublob no, sa tubig na may mga fregaton o yung mga ganyan. Okay. Then, tapos, mga ka-farmers, pagkalipas ng mga 5 minuto, wala na. Ang mga uod sa ilano ay patay na kasi hirap na silang makahinga. Wala nang oxygen makakapasok para makahinga sila. O, ganun pa din sa mga bunga. Nilublob nila. Tapos, inano nila sa parang yung panasandok nila, ilagay nila bago nila dala sa tabi. So ganyan mga ka-farmers ang pamamaraan nila. Okay? So ang tinuro ko sa kanila, huwag hayaan ang bungang may tusok sa gitna ng taniman. Kasi ang uod na meron sa loob ng bunga ng talong ay lumabas din sa gabi, gumagapang at maninira uli. So yun po no ang teknik ko dyan mga ka-farmers. So ulitin ko, yung mga nabanggit nating mga insecticide na para sa mga uod, kahit anong uring klaseng uod, yung Exalt, huwag nating kalimutan. Ang dosage sa pwede sa 5 ml, 8, ang pinaka maximum 12. Okay, si Brofia naman mga ka-farmers, 10 pwede na. Si Yebal pwede din, no? 8 to 12, ganun lang siya mga ka-farmers. So yung mga insecticide na ating nabanggit, may mga kamahalan naman siya, pero napakagaling po mga ka-farmers sa pagkontrol po sa mga uod. Pero yung klaseng uod na mga shoot borer, iba na rin po siya. So si Exalt may kakayahan pa din mga ka-farmers, si Brofia may kakayahan pa din.
So, kaya pa din nilang i-control. So, alternate lang tayo ng ibang mga klase-klase ng insecticide. Kung halimbawa ay mga fruit shoot borer ang problema nating mga klaseng uod, so kung gusto mo mga magandang mga insecticide, pwede na tayo sa mga Exalt o mga Brofea. So, pero pag halimbawa ay mga gusto mo ay mga mamumurahin lang mga insecticide, pwede ka sa Gold, okay? Pwede ka sa ano po, sa Privaton. So, sabihin natin mga ka-farmers, may kakayahan naman sila, pero ang epekto sa tinatawag nating, sabi ko, maliit ang buti tapos sobrang mahal, iba din. Okay, tapos sa lucid, iba din. Kasi ang mga mumumurahin mga ka-farmers na mga insecticide, share ko lang sa inyo, kung bibili tayo ng isang halimbawa Brofea or Yeval, ang Yeval 100 ml lang, tapos napakamahal, 1,000 ang 100 ml. Samantalang si Gold mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, isang litro nasa 700 lang, pero dito sa amin mas mura-mura lang din sa Mindanao, no? Pero sa Luzon 720, 750 ang isang litro. So ang dosage yung mga ka-farmers sobrang taas, nasa 60. Okay, so ang bilhin natin ay halimbawa ay 700. So ang dosage ay 50 ml. So ayan mga ka-farmers, no? Mahal pa din kasi ang dosage ay napakataas. So kung halimbawa yung 50 ml mo ay Yeval na or Exalt, ilang tangke na yan kung tag 5 ml, 10 na. Pero ang 50 ml mo pag Gold ang gagamitin mo, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, isang tangke lang. Pero si Yeval, ang 50 ml is wala na. As Exalt, 10 na. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. So hindi natin sabihin na ay malaki para ang diferensya, tapos din lang ako kasi ay litro, di ba? Kung mamili tayo ng para sa uod, ilagay natin sa isipan mga ka-farmers, una, yung dosage. Pag mababa ang dosage mga ka-farmers tapos mataas ang presyo, ibig sabihin napaka-epektibo. Hindi naman natin sabihin na napakataas ang dosage nito, tapos hindi siguro to epektibo. Sa mixing po nila mga ka-farmers, sobrang dami ang tubig or water. Kasi may nakalagay dyan sa label, tingnan nyo, na meron lang kagaya sa Amistar, sample lang ha. Meron nakalagay doon dito na 600 ang yung laman lang, tapos ang 400 is water. Tingnan nyo, merong 650, 350 ang ganyan mga ka-farmers. So pag mataas ang dosage mga ka-farmers, tapos sabihin yung mura lang, din na lang ako kasi isang litro ang 700, ay ilang tangke lang mga ka-farmers. Okay, share ko lang sa inyo para magka-idea kayo. Ang Yeval mga ka-farmers, example lang sa Yeval or sa Exalt, ang isang 1/4 na sa 1/8. Pero pag 5 ml, ang 250 ml, naka 50 knapsack sprayer ka na, no? Sa 1,008 mo 50 knapsack sprayer. Example ko lang sa inyo. Tapos si Gold naman, isang litro 1,000 ml. Pag halimbawa 50 ml ang gamit mo, 20 sprayer ka lang. Okay? 50. 50 si Exalt, no? Tapos si Gold is 20. So malaki ang diferensya, no? 30 ka knapsack sprayer. Ulitin ko, si Exalt may kamahalan 1/8. Okay, pero pag 5 ml ang dosage na gagamitin mo, meron ka ng 50 ka knapsack sprayer. Pero si Gold na mura lang ng konti, 750. Yung price sa Luzon 750. Pero nasa 20 knapsack ka lang sa isang litro. So malaki ang diferensya, no, mga ka-farmer. So kayo na ang mamili kung ano ang gagamitin nyo. Yung maliit ba ang bote na may kamahalan or ang malaki bang bote. So alam nyo mga ka-farmers, pag tama lang natin ang paggamit, tama lang ang ating paggamit, kaya din natin silang i-control. Pero yung mga nabanggit kong mga sinatawag nating maliit pero yung tinatawag nating small battery ball, yan napakagaling po sa usapang uod. Okay, so bago na tayo magtapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, sana po, no? Kung meron man kayong interpret po tayo sa pagpapaliwanag, pwede nyo ulitin, itanong yung mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, para sa susunod mabigyan natin uli ng kasagutan ang inyong mga tanong. Basta ang pinakamainam na panahon mga ka-farmers sa pag-control po ng uod, hapon, no, mga alas 5:30 hanggang sa gabi. Kasi mga ka-farmers, wala naman patamaan na natin ang dahon, lumabas lahat kumain, yan, kaya pa din siyang i-control. Kung sampalaya, ganun pa din. Gumagapang sila sa puno, sa dahon, or sa bunga, kakainin nila.
So, wala silang pinipili mga ka-farmers, yung pinakamagandang bunga pa sa ating ampalaya ang kanilang kakainin. So, yun po ang may share ko sa inyo. So, yung tatlong insecticide, ulitin ko parang hindi niyo makalimutan, Yebal, Brufia, at saka Exalt. So, yun lang po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. Sana po natutunan ninyo ang dosage at saka tamang panahon sa pag-control po nila. Okay, so sa inyong lahat na nakapanood sa ating video, kung nagustuhan mo, pakishare na lang po. Yun lang po ang hihingin kong support ninyo. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, maraming salamat po. Happy watching. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye na po.